na. Mama put Ate cream Rica. na, right? Ayan. The missing piece po. Yung naramdaman nyo na po ba yun? Yung parang laging may kulang sa buhay mo kahit anong tulog, kahit anong pahinga mo, may kulang. Ang kulang po pala na yun is si Lord. Yung parang pakiramdam mo, iniwan ka na ni Lord. Hindi po yung totoo. Kasi ikaw yung parang lumalayo kay Lord. Kaya sabi nga ni Lord, magpahinga ka. Magpahinga ka, anak. Kailangan mo magpahinga. Kung ayaw mo magpahinga, papahingahin kita. Gusto mo, pag sinabi ni Lord, magpahinga ka. Kasi kapag ayaw mo magpahinga, baka pahingahin ka na habang buhay. I'll put hammer here like this. Ibang pahinga na yung ibibigay niya sa atin. Na. Look. Ate Rica, mag-mute ka muna. Order ka ng ulam. Hindi nga nakikita. Sorry, Ate Raquel. Hindi, okay lang. Malapit naman, tapos naman na po. Ayan. Sorry guys, nagising kasi anak ko eh. Sige na. Yun nga po, yung kahit anong pahinga natin is walang nagiging, hindi siya nakukuha lang ng tulog or nakukuha lang ng pagkain ng masarap, ganyan. So, isa pa po sa ano natin kapag pagod tayo, ang sarap magpamasahe. Ano? Kayo po ba nagpapamasahe? Si tatay, minamasahe ba ni nanay pag pagod? Ganon. Ayan. Ako po mahilig magpamasahe dito kahit napakamahal pag talagang sakit-sakit na ng katawan ko. Si Arvin ayaw niyang magpamasahe kasi daw masakit. Parang pagkatapos daw masahiin, mas masakit pa yung katawan niya. Pero ako po, okay lang ako doon. Mas gusto ko pa nga yung hard. Kasi di ba pag nagpamasahe ka, tatanong sa'yo, ano pong kaya nyo? Hard? Or ano ba isa? Medium? Ganun ba? Soft? Yung ganun. Pero ako gusto ko talaga yung hard. Yung hard na hard talaga. Yung talagang mapapa-aray-aray ka, yung ganyan. Yun yung pinakagusto ko. Pero alam mo, kung ilalagay po natin yung pagmamasahe na yan, kung tatanungin tayo ni Lord kung pwedeng mamili hard or soft lang yung mga problema, sana pwedeng gano'n, ano, pwedeng sasabihin na lang natin, Lord, wag po hard muna ngayon, hindi ko pa kaya. Sabi ko, masyado ng pressure. Ayoko yung pressure ba? Yung pressure, gano'n. Sana sabihin natin, Lord, yung soft lang muna yung kakayanin ko. Pero hindi po gano'n yung buhay dahil pati lahat ng tao nakapaligid sa atin, ipipressure nila tayo. So, dapat lagi tayong malakas. Lagi tayo dapat, kapag pagod tayo, lagi nating iisipin na una ay dapat alam natin priorities natin para hindi tayo napapagod or wala na tayong doubt pa sa mga susunod na panahon. And kailangan, let God help you and let others help you. Divide mo yung trabaho, tulad sa trabaho. Pag nasa trabaho ka, wag mo sarilinin lahat ng trabaho mo doon sa company mo kasi mamamatay ka. Pag ikaw namatay, kayang kapalitan ng yung company. 'Di ba? Wala silang kaya nilang, pag ikaw namatay dahil sa sobrang pagod, kaya nilang mag-hire ng another one na kapalit mo. Pero yung buhay mo, wala na. So, dapat alagaan po natin sarili natin. Lagi nating tatandaan na ang pagiging kapaguran po ay nakukuha din natin kung paano natin naalagaan sarili natin. And don't forget na mag-rest. Alagaan yung sarili, ating kalusugan. And let God, lumapit tayo kay Lord kapag tayo ay pagod na at magpahinga tayo kay Lord. And syempre, kailangan po natin yung family natin. Like all of you guys, kapag may problema yung isa sa atin, and dapat willing din po tayong makinig. Yan, hindi lang puro chismisan yung yung pinag-uusapan natin. Dapat matuto din po tayong tanungin yung kapatid natin, oy, okay ka lang ba? Anong nangyayari sa'yo? Ganon. Kasi it's a malaking impact po yun sa mga bawat isa sa atin dahil hindi na tayo bata. Dati naglalaro lang tayo, wala tayong problema, pero ngayon napakahirap na ng buhay. Pero sabi ni Lord, pagagaanin niya yon kasi basta kapit tayo kay Lord. And yun po, sana po ay naging okay naman po yung aking presentation sa inyo. Thank you. And thank you so much, guys. Thank you, Lord. Tatlong bagsak.
makarinig ng mga share nyo about yung mga bang gusto po kayong i-share about sa ganyang mga tungkol po sa atin, yung pagkapagod nyo. May mga naramdaman na po ba kayong kapaguran tapos biglang naging okay na kasi lumapit kayo kay Lord? Ikaw kasi. So, sorry, sobrang ingay ko pala. Hindi pala nakamute yung ano. Kasi nagising si Kiel, so inututo ko muna para makalabas ako. Oo, Ang yung ingay pala, uto-uto I'm mo, so narinig sorry. namin. May bubu yung kamay niya di ba? So, inuto ko muna na working may kamay niya kasi magang-maga yung ganito. Kanina not working daw. Ngayon working na. Wow. Ako, marami akong ganyan. Kasi, while working at home, I'm a full-time mom, a full-time housewife, and a full-time yaya and katulong. So, madami akong pagod. Kasi isa nga meron siyang in-story. So, nag-comment ako, sabi ko, ang ganda ko pa dyan. Ngayon. Hindi pa ako stress. Ngayon kasi, as in, hindi ko na maasikaso yung sarili ko sa sobrang pagod ko. Like, maliligo ako 12:00 na ng gabi. Ganun yung pagod ko sa buhay ko. Minsan, hindi ko magawang mawalisan yung bahay namin. Kasi parang sa akin nakaan lahat. Iniisip ko, nagtatrabaho din naman ako. Hindi nga lang ako lumalabas ng bahay. Pero ako lahat, parang sa akin lahat nakapatong. Like ako magluluto ng pagkain namin, ako dapat maglinis ng bahay namin, ako dapat maglaba, ako dapat maglinis ng banyo. Parang yung mga kasama ko, nagtatrabaho lang sila, dadating sila, come and go lang. Ganun lang yung buhay nila. So sa dami ng pagod ko, minsan iniisip ko, pag iniisip ko yung pagod ko, mas madodoble pa. 'Di ba? Mas madodoble kasi kaysa isipin mo yung pagod mo, o di pagpasalamat mo na lang sa Diyos, bakit ka napapagod? Paglinisin mo, Kiniel. Like ito, na-share ko na ata ito kasi napanood ko siya sa Facebook, yung bata, isang batang lalaki na nagtatrabaho siya. Nagbebenta siya, ang bata-bata niya palang nagbebenta na siya. Ang dami niya nang binibenta. At may nagtanong sa kanya, bakit mo ginagawa yan? Hindi ka ba napapagod? Galing ka sa school, tapos magbibenta ka ng mga ganyan. Ang sagot niya, yung pagod po, pwede lang yan itulog ng isang gabi. Pag nakatulog ka na, pag nagising ka, wala na yung pagod mo. Kasi Yes. naipagpahinga mo na. So, di ba, we should, take that lesson from that bata. Na yung Just mindset rest. niya is ganon. Kasi sabi ko nga, kung iisipin at iisipin mo yung pagod mo, mas nakakadoble ng pagod. Nagigets nyo yung sinasabi ko? Oo, pati na to pagod. Isip ka ng isip, pagod na pagod ako, stress na stress ako. Kakaisip mo, mas lalo, mas nadoble ng nadoble. So why not pray for that and be thankful kung bakit ka napapagod? Amen. Thank you po. Yun yan. Amen. Ano daw, si Nalin. Asan si Nalin? 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 Kayo. May tagapakinig po akong dalawa dito May audience ako. Pag-sharein mo yung mga yan ng pagod Parang tumataas kilay nila nung nagsishare ako sa inyo talaga ba yun? Pag-sharein mo sila ng pagod nila. Oo, madami silang pagod. Nga, sinalin Nalin daw yung po. pagod daw. Okay. Diyan ka na. Ikaw ba, pagod ka na? Pagod ka na? Oo, lagi. Sabi sa'yo. No, madaming pagod, pero kahit ganun. Parang mga this few weeks, sobrang nakakapagod lagi. Pero kahit ganun, lumalaban pa rin. Bawal kasi sumuko di ba? Bawal Pero susuko. pagdating walang susuko. Pero pagdating naman ng umaga kasi, once na nakapag-devotion na, parang panibagong battle na naman kapag tinaharap mo yun, di ba? Kapag nakapagbasa ka ulit ng Bible,
mas lalong lumalakas ulit yung loob mo, tapos pagod ka na naman ulit, ganun pa. Yung sinabi mo nga kanina, Ate Raquel, na parang paulit-ulit lang din yung nangyayari na ano, na, di ba, yung pagising sa umaga, pupunta sa trabaho, gagayak, pupunta sa trabaho, di ba? Parang ganun din yung nangyayari, pero kahit papaano naman, nagkakaroon pa rin ng word of wisdom sa lahat ng mga ginagawa. Mas nare-restore, Yes. mas lumalakas yung loob para kaharapin pa yung araw. Amen. Ayun po. Isang, ikaw yung pagod mo, isang, yun yung share mo. Being mommy. Ayan, being may baby. And Like 24 hours duty. yes. Walang day off. Yung ganyan. Walang day off. Ako, yun nga, walang day off, 24 hours. But thank God kasi si Juan, pag sinabi kong I'm tired, inaano niya ako, parang sinasalo. May time na sinasabi niya, you go outside, you do whatever you want, parang ganun. So one day na off niya, so parang siya naman mag-alaga sa mga bata, ako naman maglabas-labas, sabi niya, you do whatever you want, you buy whatever you want. Wait. We? You buy whatever you Wow. Sana all. So parang ganun yung sinasabi niya. Pero ako naman, hindi ko naman ginagawang buy whatever you want. So, ayun na, labas-labas lang, tapos magtingin-tingin, shopping, window shopping, ganun. So, pagbalik ko, medyo okay na ako. Tapos meron din kasi kung yung Bible study dito sa sa dito nga sa amin, Bible study every Friday night. Sometimes hindi ako nakaka-attend, pero pag nakaka-attend ako, talagang nare-regain yung strength ko. Meron akong gustong i-share sa inyo kaya lang hindi ko siya makita. So parang sabi doon, kapag nagiging mahina tayo, nagiging mahina din yung faith natin. So dapat ibinibuild natin yung sarili natin o yung faith natin ng words and wisdom of God. So kapag dumating yung weakness o yung sinasabi nating tired, meron tayong mahuhugot. Yung parang sa Ate Raquel, di ba? Yung sabi mo nga, yung Mateo, ano mo yung favorite mo yun. So kapag napapagod ka, inuulit-ulit mo yun sa mind mo. Di ba? Tapos parang nawawala din yung pagod mo. So dapat ganun tayo. Nagkakaroon tayo. Dapat marami tayong alam na verses sa utak natin. So kapag andyan na yung Konti lang pagod, alam ko. so minsan, di ba, come to me all who you are burdened, who are tired. So parang ganun. Tapos pag pagod na, I will give you strength. So parang ganun. Kahit hindi mo alam yung verses, basta alam mo yung words, paulit-ulit mo sa isip mo, nawawala yung pagod mo. May share ako sa inyo. Hindi ako yung pagod, kundi si Juan. Nung kasing ginagawa tong bahay namin, parang lahat ng burden nasa kanya. Kapag kasi si Juan, sinabi niyang pagod siya, maniniwala ka talagang pagod. Kasi never siya nagsabi na pagod siya eh. Tapos, once na, naiyak ako, once na umiyak siya, alam mo talagang wala na siyang source of strength. May time na nagpunta kami sa church. Tapos, nag-call in the altar. Tapos pumunta siya doon. Tapos nag-share siya sa mga prayer team na sabi niya parang hindi ko na kaya sabi niya kasi hindi niya na alam yung gagawin. Parang magwa 1 year na tong bahay, hindi pa rin matatapos. Kailangan pa rin ayusin yung plumbing, yung electricity, ganun. So parang hindi siya makahanap ng tulong. Siya lang yung gumagawa. Tapos meron pa siyang work, nag-work siya. Tapos sa rest day niya, gagawin niya tong bahay. Eh, mag-isa lang siya. Imagine, mag-isa lang siya. Tapos may dalawa siyang katulong. Mga taga-Cuban. Pero siya pa rin yung nagsasabi na gawin niyo to, gawin niyo to. So, si Juan, kapag talagang sinabi niyang pagod na ako, tapos umiyak siya, wala na siyang source. So, yun, doon ko siya pinagpipray, minsan nilayhan ko. So, yun nga, sabi ng Ate Raquel, kapag talagang burnout ka na talaga. So, kailangan natin talagang mag-refresh. Yun lang. Pag si Juan kasi talaga napagod, talagang alam mong pagod na at wala ng source. Si Juan kasi sasabihin niya lagi, God is with us.